Hello. Okay, salamat po sa ating napakinggang awit, How Beautiful to Walk sa Daan ng Panginoon. Muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay patuloy niyang binibiyayaan ng buhay at lakas at ng pribilehiyo na tayo po ay makasamba sa Kanya hanggang sa mga panahong ito. At salamat po sa atin pong natapos na unang gawain, ang pangangaral po ng salita ng Diyos para po sa kaligtasan. And I hope ang bawat isang mga nakapakinig ay nabigyan po ng liwanag na ang kasaganaan ng buhay ay nasa ating Panginoon lamang. At salamat po sa ating mga bisitang nandirito pa ho yung iba. Pakitaas nga po uli ng kamay. Yung mga bisita po, salamat po sa inyo. Welcome po dito sa Good Shepherd. At ito po yung ikalawang bahagi po ng gawain ng atin pong pagsamba. At dito rin po ay tayo'y nag-aaral ng salita ng atin pong Panginoong Diyos. At tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral dahil gayon din po ngayong linggo sa schedule po natin ay meron din po tayong bautismo na gagampanan. Kaya po yung oras natin ay atin pong hinahati-hati para po naman hindi tayo totoong hapunin sa ating gawain. Okay? At purihin po ang Panginoon sa biyayang ibinibigay sa atin na tayo po ay malayang nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Sa iba pong bansa ay hindi po malayang mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi lang kinukumpiska yung Biblia, pinapatay pa po yung mga taong sumasamba sa ating Panginoon. At salamat po sa ating bansa ay malaya tayo na tayo po ay nakagaganap ng gawain tulad po nito. At ngayon nga po ang ating katapusang linggo ng ating buwan at tayo po ay ang paksang pinapaksa natin ay ang tungkol po sa etiketa na atin po namang naipaliwanag na ang ibig sabihin ng etiketa ay tamang gawi, tamang asal ng ating buhay at lalo higit ay tungkol sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At ang ating pong pag-aaral ay nakatutok po sa ating pong mga kapatiran at maging sa iba rin, marahil kayo ay nandirito, miyembro sa ibang iglesia, ay kayo po'y nandirito, and I hope ang atin din pong pag-aaral ay nagiging pagpapala po sa inyo. So ngayon pong umaga, ang atin pong talatang babasahin ay dito po sa Aklat ng Gawa, Acts chapter 4. At ang talata po natin, bagaman ito po ay ang buong kapitulo halos, ay sa chapter 4 verses 14, okay, to verse number 20. So, I guess mali yung pagkakasulat ko sa aking notes. Ayun na lang po ang mag-adjust diyan sa nasa control. So, Acts chapter 4. Verses 14 to verse 20. Okay? At tayo po ay tumayo at babasahin po natin ang mga talatang ito. At naririyan po naman sa screen. Ito po ay bahagi ng isang istorya dito po sa banal na kasulatan sa panahon po ng unang iglesia. Na kung saan nga po ay sila po'y nangangaral ng salita ng Diyos. At dito po, pagdating po sa talatang 14, ganito po ang ating mababasa. At nang mga kita nila
ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila ay wala silang maitutol. Datapwat nang sila'y mga utusan na nilang magsilabas sa pulong, yung mga alagad, ay nangagsang-usapan na nangagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito sapagkat tunay na ginawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat na nangananahan sa Jerusalem at hindi natin maikakaila. Gayunmay, upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan at buhat ngayon, huwag na silang mangagsalita pa sa sino mang tao sa pangalang ito. At tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo sa pangalan ni Jesus. Datapwat, si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa pangalan ng Diyos, na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan, sapagkat hindi mangyayari na din namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal na salita. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan po nating attitude of the right faith, ang asal ng tamang pananampalataya. Tayo po yung manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama, kami nga po ay nagpapasalamat sa iyo na kami po ay binibigyan mo ng pagkakataong makasamba sa inyo, sa Espiritu at sa katotohanan, na bahagi po ng pagsamba ay ang pag-aaral po ng iyong banal na salita. At aming Panginoong Diyos, salamat po na kami po ay malaya nakapag-aaral ng iyong mga aral at hamon upang sa ganun, Panginoon, ito nga po ay aming matutunan at kami po ay makaganap ng tama ayon sa pananampalatayang ipinaunawa mo sa amin. At aming Panginoon, umaasa nga po kami sa patnubay ng iyong banal na Espiritu na kayo ang kikilos at gagabay sa bawat isa, maging sa iyong lingkod sa pagbabahagi ng iyong salita. Aming Ama, ito po ay aming dalangin at hiningi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. Parang mainit din sa harapan ko. Okay. So, katulad po ng ating nabanggit na, ngayon nga po ay nasa huling linggo na po tayo ng ating buwan ng Abril, na kung saan nga po ang ating emphasis o diin ay tungkol po sa asal ng pananampalataya. At ako po'y naniniwala sa mga linggong atin pong napagdaanan na at tayo po ay nag-aral na sa iba't ibang bahagi, ay tayo po'y mayroong mga natutunan tungkol po sa ating paksang tinatalakay, tungkol po sa ating pananampalatayang Kristiyano sa ating pong buhay. At dito nga po sa ating text, ay makikita po natin dito ang istorya ng tungkol sa mga alagad. Kung inyo pong papansinin, mula po yan sa chapter 3. Dito po sa chapter 4, naririto po si Pedro at si Juan, na kung saan po ang istorya nga po rito, sila'y pumunta sa templo. At pagpunta nila doon sa templo, ay nakita po nila yung isang lalaki, lumpo, na yan po ay 40 taon ng lumpo. Palagi pong dumadako roon at humihingi po ng limos sa mga tao. At pagpasok po ni Pedro at ni Juan, ang sabi ni Pedro at ni Juan ay, pilak at ginto ay wala kami. Pero sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, ikaw ay tumayo at lumakad. Siya na lumpo, immediately,
ay siya po ay gumaling. At siya po ay lumakad na kasama ni Pedro at Juan sa loob ng templo at nakita po ng maraming mga tao ang lumpong ito ay gumaling. At ito pong si Pedro ay nangaral sa mga tao, ngunit sa kanya pong pangangaral, ay marami po ang nakapakinig. At ang sabi po sa chapter 4, verse 4, ay meron pong 5,000 mga tao ang nanampalataya. Ngunit, mayroon pong mga religious leaders, sila po yung nasa autoridad, mga saserdote, puno ng templo at mga Saduseo, ay sila po'y nainggit at kanila pong hinuli si Pedro at si Juan. At sila po ay pinagbawalan, ibinilanggo nung gabing yaon. Sila po ay kinabukasan inilabas at inihirap na muli. At sa pag-uusap nila, siya ay tinanong kung anong kapangyarihan nila ginagawa ang mga milagrong yaon. At sumagot po ang dalawang ito, si Pedro. Of course, ipinahayag nila ang Panginoon, pero dahil po sa kanilang kainggitan, sila po ay pinagbawalan at ang sabi, huwag na kayong mangangaral sa pangalan ni Jesus mula ngayon. Yan po yung kanilang pagbibigay ng babala, utos sa mga alagad. At sila po naman ay sumagot, katulad po ng ating binasa, doon po sa talatang 20, ang sabi nila, dapat muna kaming, sabi po rito, kung katuwiran sa paningin ng Diyos, na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig. Makikita po natin dito ang naging attitude ng mga alagad ng Panginoon, na kanila pong ipinagtanggol ang kanilang pananampalataya sa harapan ng mga religious leaders na yon. Susunod muna kami sa Diyos at bago sa tao. Okay? Diyos muna ang aming uunahin bago ang tao. Kaya nga po ngayong umaga, ang atin pong paksa ay asal ng tamang pananampalataya. I hope tayo po ay mayroon na pong pananampalataya. Ano po? Tama nga ho baga mga kapatid? Okay. Ngayon, atin muna pong bigyan kaunting paglilinaw ang atin pong pananampalataya na sinasabi nating the right faith, ang tamang pananampalataya. Kanina po, tayo po ay mayroong pangangaral sa ating unang service na kung saan ay nangaral po ng tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sa pagliliwanag po ng banal na kasulatan, ang tama pong pananampalataya kung atin pong uunawain ang bagay na ito, ay ito po ay pananampalatayang nagbibigay ng kaligtasan. Yan po yung tamang pananampalataya. Pananampalatayang nagbibigay ng kaligtasan. At meron na po tayong mga talata na very common na ating ibinibigay, katulad po ng Efeso 2:8, para din po sa ating mga kaibigang nandirito. Ang sabi po ng Efeso 2:8 at 9, ito po yung pananampalatayang sinasabi ng banal na kasulatan na napakagandang ating maunawaan. Ang sabi po, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Biyaya daw po ang kaligtasan, hindi gawa, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ang tama pong pananampalataya ay biyaya ng Diyos sa atin, bigay ng Diyos sa atin. At ang sabi po ng verse 9, hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Atin pong palaging inuulit-ulit yan para po sa ating mga kaibigan at sa atin din po naman mga kapatiran ay upang
lalo pa tayong maging maliwanag sa atin ang bahaging ito ng banal na kasulatan. So yan po yung unang katotohanan tungkol po sa tamang pananampalataya. Pangalawa po, ay ito po yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesus sa kanyang tinapos na gawain doon sa krus ng Kalbaryo. It is the faith in the Lord Jesus Christ sa kanyang tinapos na gawain sa krus ng Kalbaryo. Doon po sa Hebrews chapter 12 verse 2, nababanggit na natin, ay atin pong binabanggit itong palagi na maging familiar tayo sa mga talata. Ano ang sabi ng talata? Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Kay looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hebrews 12:2. Yan. Na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Siya ang tumapos, sabi sa English, author. Yan po yung ating ipinakikilala na ang sabi po sa 5:9 ng Hebrews, na siya po ang gumawa ng ating kaligtasan. Hebrews 5:9. Okay, para sa ating mga kaibigang nandito pa rin po, ito po ang sabi ng talata, at nang siya ay mapaging sakdal, si Jesus po ang siya, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng nagsisitalima sa Kanya. Ang Panginoong Hesus ang gumawa ng ating kaligtasan. Hindi tayo ang gumawa. Yun pong good works, ang paraan ng kaligtasan, yun po ay kayo ang nagawa ng inyong kaligtasan. Dahil ang paniwala ninyo, kung kayo ay gumagawa ng mabuti, doon kayo ililigtas ng Diyos sa inyong ginawa. But ang sabi po ng ating talata, si Kristo ang gumawa ng ating kaligtasan. Another verse, ito po'y palagi ko nang binabanggit, maging sa visitation ko dyan sa Malitam. Ephesians 1:7, na sa Kaniya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kaniyang biyaya. So yan po mga minamahal at sa atin po mga kapatid ang sinasabi nating right faith or totoong pananampalataya. At pangatlo po bilang ating pagpapaliwanag, ito po yung pananampalatayang naghugas sa ating mga kasalanan salig sa tinapos na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Isaiah 53 verses 5 and 6, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, unang Pedro kapitulo 2 talatang 24. Makikita natin po diyan sa Isaiah na ang sabi po roon ang Panginoong Hesukristo ang kordero na nabayubay upang alisin ang ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tingnan po natin, Isaiah 53 verse 6, para po sa ating mga minamahal na mga kaibigang nandito. Ang sabi po ng 5 and 6, ngunit siya'y nasugatan. Ito po ay ang ating Panginoong Hesus, propesya po ito, dahil sa ating mga pagsalangsan, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa kapayapaan ay nasa Kaniya, at sa pamamagitan ng Kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yung parusang tinanggap ng Panginoon, yun po yung kabayaran, kagalingan sa ating kasalanan. 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay nangaligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kani-kaniyang sariling daan at ipinasaan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. So malinaw po ang sinasabi po ng talata tungkol po sa right faith. At sana nga po ay ito'y ating naunawaan na po. At alam ko sa ating mga matatagal na yan ay paulit-ulit na nating binabanggit. And I hope ito po ay inyong natatandaan upang sa inyo namang pagbabahagi
Sa mga iba ay matandaan po din ninyo ang mga talata. Makapagbahagi rin tayo tungkol po sa pananampalatayang ito. So ito po yung pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, ito po yung nagliligtas na pananampalataya. Ito po ay pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Nasa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, doon po tayo nahugasan sa lahat ng ating mga kasalanan. So ayan po yung ating ipinapaunawa at salamat po sa Panginoon na meron tayong right faith. Amen po. Amen po mga kapatid. Okay. Sana po sa aming mga kaibigan na nandito, sana po inyong masumpungan ang katotohanan ito. Alam po natin, napakarami pong mga relihiyon ang nagtuturo ng kung ano-anong mga pagtuturo. Kahapon meron akong kausap at sa aming pag-uusap, iba yung kanyang paliwanag. Pero salamat sa Panginoon, malinaw na itinuturo. Binanggit ko doon sa aking mga kausap, yung good works ay good works. Hindi naman masama yung good works, kaya nga good eh. Pero sabi ko sa kanya, sa isang bahay, meron tayong bahay, may pintuan. Ngayon, saan ka ba dadaan? Sa bintana o sa bahay? Sa pintuan. Siyempre doon sa pinto, hindi sa bintana. Maganda yung bintana, pero ang tamang daan ay sa pinto. At si Kristo ang pintuan, na siya yung itinuturo sa pananampalatayang sinasabi ng banal na kasulatan. So, salamat po sa Panginoon. Now, 2 puntos lamang po naman tayo. Yung attitude po, sapagkat ang ating nga pong paksa ay tungkol sa etiketa ng pananampalataya. Yun pong attitude, the attitude of the right faith. Ano po ba gayon? Dito po sa ating talatang binasa, diyan po natin kukunin ang ating mga puntos. Okay? So, sana po bilang tayo po ay mga mananampalataya ay nakikita natin ito. Na hindi lang po tayo basta nagsasabing ako'y mananampalataya, ako'y ligtas, ako'y anak ng Diyos, ngunit ang atin namang mga sarili ay hindi kumikilos ng tama. Ang ating ninanais dito, bilang nagsasabing ako'y anak na ng Diyos, ako'y tunay ng ligtas, ako'y mayroon ng buhay na walang hanggan, ako'y palangit pag namatay. Ay ano ba yung tamang asal? Yan po yung ating bibigyan ng pansin. Sana nga po hindi lang yung nagsasabing Kristiyano, pero paano mo ba ipinakikita, paano nakikita yung asal mo bilang mananampalataya? Ano yung ginawa ng tunay na pananampalataya sa iyo? Okay, so diyan po tayo dadako sa bahaging ayan. Dito po sa ating talata, ano nga po ba yung tamang asal ng tamang pananampalataya? The attitude of the right faith. Yan po yung ating puntos. Asal ng tamang pananampalataya. Diyan po sa ating talatang binasa, na ikwento na po natin, hinuli ang mga apostol, at sinasabing, buhat ngayon ay huwag na kayong mangangaral sa pangalan ni Jesus. Yan po yung pagbabawal sa kanila, pinagbabawalan. Siguro sa ngayon, tulad ng mga panahong una, huwag na kayong pupunta sa simbahan. Huwag na kayong magbabasa ng Bible. Kung ano-ano, related sa pananampalataya. Sa ibang bansa, na bawal ang Kristyanismo. Meron pong mga ganyang mga instruction sa kanilang mamamayan. Yan po yung naranasan ng mga alagad. Buhat ngayon ay huwag na kayong mangangaral sa pangalan ni Jesus. Ngunit sapagkat sila po ay merong tamang pananampalataya, ang pananampalataya po nila ay tama, ay makikita po natin ang kanilang katugunan. Anong sabi ng mga alagad? Sabi po nila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan, sapagkat hindi mangyayaring di namin
salitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig. Anong makikita natin na mayroon sa kanila na mga alagad sapagkat sila ay mayroong tamang pananampalataya? Ito po yung ating unang puntos. Meron po silang conviction, a spirit of conviction. Yun po yung ating nais maipaunawa sa atin. Yan po yung ginawa ni Apostol Pedro at ni Juan. Meron po silang conviction na sa anumang paraan, kahit na sino pa magbawal sa kanila o sa atin, kung tayo nga po ay mayroong tamang pananampalataya, ang hamon sa atin ay magkaroon po tayo ng paninindigan sa ating pananampalataya. Yan po yung tinutukoy natin dito sa spirit of conviction. Ano? Sino mang tao yan ang magsabing, huwag na kayong mangangaral, kayo bagay papayag? Magpapapigil po baga kayo? Alam po ninyo, dito po sa dalawang itong mga alagad, nanduroon po yung kanilang paninindigan. Hindi kami susunod sa inyo, sapagkat sila'y mga anak ng Diyos na mayroong conviction. Ang kanilang pananampalataya ay tunay sa kanila. Ano? Yan po yung ating tinutukoy. Ngayon, pag atin pong pinag-usapan ang salitang conviction, ito po ang ibig sabihin, a very strong belief, matatag na pananampalataya, a firm opinion, matatag na opinion, okay? That is unlikely to change. Hindi po ito mababago. Okay? Dahil kami mayroong ganitong pagkaalam sa Panginoon, hindi nyo kami po pwedeng pagbawalan. Yan po yung ginawa ng mga alagad na ito. Kaya nga po makikita po natin na sila po ay hindi napigilan. Alam po nyo sa buhay natin mga Kristiyano, yun pong conviction yan ay napakahalaga. Meron no ba tayong conviction? Bilang mga mananampalataya ng Diyos. Inyong natatandaan ang istorya sa Old Testament, si Daniel at yung tatlong kaibigan niya. Anong karanasan ni Daniel? Pinakakain ang pagkain ng hari, na sa Old Testament time ay hindi nila pwedeng kainin sapagkat ipinagbawal ng Diyos. Ang hari ang nagpapakain. Okay? Pero ano sabi ni Daniel? Hindi siya magpapakahawa sa pagkain ibinibigay ng hari sapagkat meron siyang Diyos na iginagalang higit sa lahat. Mga kapatid, yun po yung ating ipinapaabot. Bilang mga mananampalataya, wag lang tayo basta magsabing ako'y mananampalataya pero walang conviction. Mahalaga po yung tayo mayroong paninindigan sa ating pananampalataya. Yung tatlong magkakaibigan, nagtayo ang hari ng isang malaking rebulto, 60 talampakan, na pag inyong narinig ang tunog ng mga instrumento, 6:00 ng umaga, lahat kayo ay sasamaluluhod. Yan po ang instruction. Pag binasa po ninyo sa Daniel, itong tatlong ito na mga lingkod ng Diyos, hindi sumaludo. Bakit? Meron silang conviction. Anong ginawa sa kanila? Ang sabi sa kanila, pag hindi kayo lumuhod, itatapo namin kayo sa apoy. Alam natin ang istorya. At ang sabi ng tatlong ito, mahal na hari, hindi po kami luluhod sa iyong rebultong ginawa. Nagalit ang hari, 7 beses na pinainit ang apoy at sila po'y itinapon doon. Pero salamat pong iningatan sila ng Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ni isang siklot ng buhok, wala man lang nasunog sa kanila. At nakita po ng hari na mayroon ng Diyos na tunay na sinasamba ang mga lalaking ito. At yun pong hari, ultimately, ay nanampalataya sa Panginoong Diyos. Ako po ay mayroong conviction, I hope siya po ay naligtas. Sapagkat ang sabi niya, walang Diyos na katulad mo, ang iyong kaharian ay hindi nagbabago. Ang tao ay siya ang mawawala, siya ang masisira ang kaharian, pero ang Diyos ni Isaac, ni Shadrach, ni Abednego, hindi yan mawawala.
Ba't ang mga lalaking ito'y nanindigan sa kanilang pananampalataya? Mga kapatid, tulad ni Pedro at ni Juan, yun po ang kailangan natin sa panahong ito na napakarami pong mga kung ano-anong ini-offer ng sanglibutan. As Christians, we ought to possess that spirit of conviction. Amen? Salamat po sa Panginoon. At sana nga po, pakita po natin ang ating matatag na pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, apat lang po ito. So, dyan po sa istorya, sabi nga po, ang istorya ay nagpagaling sila ng isang lalaking lumpo. Diyan po sa verse 22, makikita nyo riyan na ang sabi po, sapagkat may mahigit na 40 taong gulang ang tao na ginawa nito ng himala ng pagpapagaling. 40 years na lumpo, gumaling. But this is our point. Doon po sa verse 14 na atin pong binasa, ito po ang sabi, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang maitutol. Okay? So naroon po yung lalaking pinagaling. Nakita ng mga religious leaders na yon, yung mga Saduseyong yon, yung mga saserdoting yon, yung nasa kapangyarihan, yung lalaking pinagaling. Dinig nila yung instruction na mga nasa otoridad na ito, pero nandoon po yung lalaki. Kita nila do sa first part pa lang na hinuli yung mga alagad dahil nangaral. Pero yung lalaki ay nanduroon. Hindi po siya umalis. Siya ay kasama-sama nila doon sa pagkakataong yaon na ipinakita niya, ako po ang gumaling, ako ang ginawa ng himala, ako'y nandirito, ako ngayon ay nananampalataya sa Panginoong Diyos, at ako ngayon ay tumatayong kasama po nila. Ngayon, ano ang puntos natin? Not only we got to have that spirit of conviction, but also the spirit of confirmation. Amen? Pinatututuhanan mo sa mundo na ikay isang Kristiyano. Na hindi pagkatapos mong maligtas, ikaw ay paisi-isi kung saan-saan na lamang, hindi ka makita kung sino ka nga baga, dahil hindi mo pinagtatanggol ang iyong pananampalataya. Pero siya po ay nanindigan. Siya po ay nanduroon, pinatutunayan niya sa mga tao, ako yung taong pinagaling. Alam po niyo mga kapatid, kung ang lalaki pong ito ay nagkaroon ng kagalingan at siya po ay tumayo kasama po ng mga alagad, alam po ninyo kung ating i-apply ito sa spiritual side, tayo pong lahat ng mga mananampalataya ngayon ay pinagaling din po ng Panginoon sa malubhang karamdaman. Alam po ba nyo kung saan tayo pinagaling ng Panginoon? Sa karamdaman ng kasalanan. Kasalanang naghiwalay at pumutol ng relasyon sa Diyos ng mga tao, ngunit dahil ng pananampalataya sa Panginoong Hesus ay muli tayong nakaugnay niya. At ngayon bilang pinagaling, ano ang gagawin ko? Nakakalungkot po minsan pagkatapos na maligtas, magsabing ligtas na, nagpapabaya na siya sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, hindi po dapat ganun. Naunawaan ba niyo ang ating pinag-uusapan? Okay? Kung tayo rin po ay nandirito at mayroong pagkakataong mag-church tayo. Patunayan natin tayo anak ng Diyos. Patunayan natin tayo ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa kanyang ginawa sa ating buhay. At yan po yung ginawa ng lalaki. And I hope sila po'y tuloy-tuloy na gumaganap ng bahaging ito para po sa ating Panginoong Diyos. Salamat po sa Panginoon, tayo po'y kanyang pinagaling sa napakaraming mga
karamdaman na sumira ng buhay ng maraming mga tao. Alam natin kung anong ginagawa ng kasalanan. Pero tayo po'y kanyang binago, inayos. Ang iba rito, sabi nga, dahil nabuhay, na lumaki sa mundong ito, hindi pa alam ang tungkol sa Panginoon. Kaya nga'y maraming napagdaan ng mga bisyo, kung anumang mga ginagawa ng daigdig na ito. Pero kayo nakaabot sa Panginoon. Nakilala natin ang Panginoon dahil ang Panginoon ay nagpahayag sa atin, nagpaunawa sa atin. Ay maganda pong ating naiingatan na ipapakita sa mundo. Ito ngayon ako, na anak ng Diyos, na naipakikita ko sa buhay ko na ako'y tunay na anak ng Diyos. Amen? Katulad po ng mga lalaking ito. Yan po ang ating makikita rito sa talata na ginawa po nila sa Panginoon. Okay? So, yan po yung ating ipinapahayag, mga kapatid. Pangatlo po, na atin pong nais makita mula sa ating talata, mula sa istorya sa ating talata, na sila nga po ay pinagbabawalan, huwag na kayong mangangaral. At ang sagot nga po nila rito sa ating talata, verse 19, datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos, na makinig muna sa inyo kaysa Diyos inyong hatulan. Anong ipinauunawa dito ng mga alagad na ito? At ano yung ipinauunawa naman sa atin sa panahong ito? Kung katuwiran na makinig muna sa Diyos kaysa inyo, inyong hatulan. Pero ang sabi nila, makikinig muna kami sa Diyos. Okay? Bakit sila handang makinig sa Diyos? At paano natin maipapakita ang katotohanan ng tamang asal na pananampalataya? Ito po yung puntos natin. Number 3, spirit of condescension. Espiritu ng kapakumbabaan. Alam po niyo ang tamang asal ng pananampalataya, asal ng nagpapakumbaba. Alam po niyo ang asal ng tamang pananampalataya, pagkatapos mong ikaw ay maligtas, nanduro na yung espiritu mo na ikaw ay handang magpakumbaba. Ika'y nagpapakumbaba sa Diyos. Lord, ako po'y inabot mo. Marami akong kagustuhan sa buhay ko. But Lord, dahil Ikaw ang nagpakilala sa akin, Ikaw ang nagligtas sa akin, ibinigyan mo ng unawa ang aking kamalayan. Ako'y sa iyo, Diyos, susunod. Kaysa tao. Alam niyo, nakakalungkot, marami pong Kristiyano ang nagsasabing Kristiyano, pero ang nangyayari yung pa rin kanyang gusto. Di po baga? Yung pa rin kanyang gusto ang kanyang sinusunod. Pero ang mga lagad po, ito po'y meron ding kanilang mga kagustuhan, pero ngayon sabi nila, susunod muna kami sa Diyos. Paano ka makakasunod sa Diyos? Makakasunod ka sa Diyos kung ikaw ay nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Amen? Pero hindi ka makakasunod sa Diyos kung wala kang espiritu ng pagpapakumbaba. Ay siya, hindi nila sinabi, ay sige po, kami uuwi na lamang. Hindi na kami mangangaral. Pero hindi ganun ang kanilang naging asal. Diyos muna. Ang susundin namin. At yun ay kanilang nagagawa at ginawa sapagkat sa Diyos sila higit sa lahat handang sumunod. Espiritu ng kapakumbabaan. Nilagay po natin lahat sa letter C para madaling tandaan. So, ang una natin, spirit of conviction, spirit of confirmation, and then spirit of condescension. Puro letter C po yan, mga kapatid. Okay? At yun po'y magandang nasa atin. Kumusta po ang espiritu nasa atin? Another word, humility.
Spirit of humility. Yun ho ba'y nasa atin? Taglay ho ba natin yun? Mga kapatid, kung tama po ang pananampalatayang nasa atin, yun po yung sinasabi ng tamang pananampalataya. Hindi po arugante. Hindi po yung ako na ang masusunod sa aking kagustuhan. Katulad ng The Invictus, I am the master of my faith and the captain of my soul. Yan po yung naalala ko nung ako'y high school. Yan po yung poem na The Invictus. I am the master of my faith. F-A-T-E. Yung swerte ko, ako ang master nito. And the captain of my soul. Lakas ko ang susundin ko. But as Christians, hindi po ganun tayo. Lord, you are my captain. At para mong magawa yan, mayroon kang spirit of condescension, humility. Amen? Yan po yung kinakailangan ng bawat isa sa atin. Yes. At ang Diyos po ang ating higit na dapat ay mapapurihan at mapasalamatan. So, salamat po sa Panginoon sa mga biyayang ito na ipinauunawa po sa atin. At nawa nga po ipanalangin natin na magkaroon tayo ng ganyang espiritu ng kapakumbabaan. And then the last point natin sa verse 20. Ano po ang sabi ng ating talata? Ang sabi po ng verse 20, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. So nanduroon po, pinagbabawalan, pero ang sabi nila, hindi mangyayaring di namin salitain. Anong ibig sabihin? Hindi po sila mananampalatayang nakatigil lamang. Hindi sila mananampalatayang nakaupo lamang. Sila'y mananampalatayang may ginagawa at gagawa ng gawain ng Panginoon. So ano po yan? Spirit of confession. Spirit of confession, pangangaral. Kino-confess nila ang Panginoon sa mga tao. Hindi nila ikinahihiya ang tungkol sa Panginoon. Hindi sila pa upo-upo lamang na Kristiyano. At alam po ninyo, sabi po ng banal na kasulatan, kung inyo pong pupuntahan, ang huling sa chapter 5, verses 40 and 42. Tingnan po ninyo, katabi lang naman eh. Siguro naman hindi na kayo matatamad magbuklat, no? Chapter 5. Inyong tingnan. Verses 40 to 42. Yung mga alagad pa rin yan. At sila'y nagsisang-ayon sa Kanya, dahil meron po silang usap na doon sa pulong na yon, ang lalaki po diyang nagsalita sa kanila ay, mag-ingat kayo mga saserdote kayo, yung mayroon po diyang isang leader na isang Pariseo na nagngangalang Gamaliel, doktor ng kautusan. Diyan po si Pablo nag-aral ng pagiging abogado. No? So ito po yung sabi nung mabigyan sila ng advice ni Gamaliel. Sabi nila, at sila'y nagsang-ayon sa kanya kay Gamaliel, at pagkatawag nila sa mga apostol, ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang mangagsalita sa pangalan ni Jesus, at sila'y pinawalan. Naruruli, huwag kayong mangangaral sa pangalan ni Jesus. Verse 41, sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat na mangagbata ng kalimurahan dahil sa pangalan. Yan ang sabi, umalis na sila ron, pinalo muna sila, at ang sabi sa 42, at sa, ano sabi? Araw-araw,
sa templo at sa mga bahay-bahay. Meron silang pangangaral, meron silang door knocking. Oy, kami mananampalataya ng Good Shepherd, nakatok sa inyo. Mag-share kami ng salita ng Diyos. Mga kapatid, yan po yung ginawa nila, ano? Araw-araw, sa araw-araw, ang sabi po rito, sa templo at sa bahay-bahay ay hindi sila nagsipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ay siyang Kristo. Mga kapatid, yan po yung asal ng kanilang pananampalataya. Bakit sila ganyan? Dahil sila ay merong tamang pananampalataya. Ang pananampalataya nila ay hindi fake na pananampalataya, kundi tunay na pananampalataya, humihila sa kanila upang gumanap ng kalooban ng Diyos. Mga kapatid, salamat po sa Panginoong Diyos na mayroon pong ganitong mga talata tayong nakikita. Yan po'y hamon sa atin na tayo po, ang iba sa atin matagal nang naging Kristiyano, pero ikaw ba'y nakapag-share na ng Word of God? At doon sa mga bagong mananampalataya, hindi lang ang intention sa atin ng Panginoon ay tayo'y maligtas. Ang nais ng Panginoon, tayo ay Kanyang maging bibig na ating ipangaral ang Kanyang salita doon sa mga taong wala pang pagkakilala. At salamat po sa Panginoong Diyos, ang mga lingkod na ito ng ating Panginoon ay nangaral po sila ng nangaral. At kaya nga po ang sabi rito sa chapter 5 ng ating Acts, inyong mapapansin sa verse 14, ano nangyari? Sapagkat sila pong lahat ay naging aktibo. Ang sabi po ng talata, at ang mga nagsisisampalataya ay lalo pang nangaparagdag sa Panginoon, ang mga karamihan ng lalaki at babae. Ang sabi po ng ating talata sa English, and believers were the more added in the Lord, multitudes, both of men and women. Multitude po ang binanggit. No? Lalo pang naparagdag. Bakit po? Dahil mayroon pong iglesia, mayroon pong mga Kristiyanong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayon pong umaga, sabi ko nga po, nag-aaral tayo ng Christian ethics about our faith. Ang encouragement po sa atin, sana po, hindi lang tayo manatiling nakaupo sa ating upuan bilang mananampalataya. Sana po, magkaroon tayo ng espiritong iyon na tayo po ay kikilos at gagawa sapagkat tayo ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon ng Kanyang gawain. Amen po? Anong magagawa ko sa church? Anong maitutulong ko sa ministry ng iglesyang Good Shepherd? Sana po'y meron tayong ganong kamalayan. Hindi lang ang sarili nating palaging nasa isip ang daladala, kundi tayo ay nag-iisip bilang ako'y iniligtas ng Diyos, ako'y palangit, ako'y may buhay na walang hanggan, naunawaan ko na ang mangyayari sa mundong ito, at ang mga tao'y nandiriyan at wala pang pagkakilala, bilang ako'y anak ng Diyos, ano naman ang aking gagawin para sa kanila? Alam po niyo mga kapatid, malinaw po ang hamon sa atin ng salita ng Diyos. Tayo ang ilaw ng sanglibutan, ang asin ng lupa, ay dapat po tayong makapagbigay ng liwanag, makapagbigay ng lasa, makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sa ating church, dapat meron tayong iniisip, anong maaari kong may contribute na gawain sa church? Okay? Sana nga po mga kapatid, mag-pray tayo. Katulad ng mga alagad na ito. Meron po silang conviction. Meron po silang confirmation, meron po silang condensation, at meron po silang confession. Meron ho ba tayo nitong mga bahaging ito? Sana nga po nakita natin.
Mag-pray tayo sa Panginoon, Lord, gagawin ko po ang bahagi ko. Lord, hindi na lang po ako magiging tagaupo. Magbabahagi po ako ng iyong salita. Lord, ipakikita ko po ang pagiging Kristiyano ko sa mundong ito, sa kapitbahay ko, sa kaibigan ko, sa tahanan ko. Papakita ko po na ako ay mayroong tamang pananampalataya. At sana po sa umagang ito ay napakinggan natin ang ating pag-aaral po mula sa buhay ng mga lalaking ito ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Palagi po namin nababanggit ang salita na ang mga bagay na ito'y nasulat sa ikatututo namin upang makita po namin, Panginoon, ang kanilang naging asal sa kanilang buhay. Ngayon nga po, Panginoon, kami po'y nag-aral sa aralin na asal ng tamang pananampalataya. Lord, salamat po. Pinakita po ng mga lalaking ito ang kanilang naging buhay para sa iyo. At aming Panginoon, kanila po itong ginagampanan, sinisikap na gawin sapagkat ito po ang totoo. At ang mga tao po'y kinakailangang makapakinig ng tamang aral. At aming Panginoon, salamat po na inyong binuksan ang aming unawa na ang kaligtasan po namin ay sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Na ang pananampalataya sa Kanya, ang aming mga kasalanan ay nalinis at napatawad. At sa mga sumampalataya ay kayo po'y nagbibigay ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. At ito po'y naging karanasan na po namin, O Diyos. At ngayon po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga apostol na ito na dahil sa kanilang natutunan at dahil sa kanilang pananampalataya, sila po'y gumanap na dapat nilang gampanan sa kanilang pananampalataya. Aming Panginoon, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan at tulungan mo po, Panginoon, kami. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, una po sa mga kaibigan. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo na ang kaligtasan natin ay sa pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesus. Siya ang paraan ng ating kaligtasan, siya ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo, at sa Kanya ang kapatawaran ng ating kasalanan. Ngayong umaga, kung hindi ka pa makakatiyak ng kaligtasan, ang kinakailangan mo ay si Jesus. Siya nagbayad ng iyong kasalanan, tumubos sa iyong kasalanan. Meron po ba magtataas ng kamay para pagpapahayag ng pagtanggap sa Panginoon? Lord, salamat po. Naunawaan ko na ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang nagbayad ng kasalanan ko. Panginoon, ngayong umaga, tinatanggap kita sa aking puso. Meron po bang ganyan? Sige po. Meron po ba? Meron po ba? Tiyak mo na bang ikay palangit pag ikay namatay? Amen? Salamat po. Meron pa po ba? Alam niyo, napakabuti ng ating Panginoon. Binubuhay pa po tayo. Hindi pa siya bumabalik sapagkat nais ng Panginoon na makapakinig ka pa ng aral. Yung aral ng kaligtasan na tanging sa Panginoong Hesus lamang ang paraan. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Sige po, kung hindi mo po natitiyak ang kaligtasan, this is your time to make your decision. Lord, thank you. Amen. Salamat po. Meron pa po ba? Bago mahuli ang lahat. Alam po ninyo, ang sabi po, ang oras ay lumilipas. At pag nawala ang pagkakataong ito sa iyong buhay, natapos ang buhay mo sa buhay na itong hindi mo siya natanggap, magpakailanmang kaparusahan sa impyerno ang daranasin ng iyong kaluluwa. Na yun ang tunay na ikaw. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Sa mga mananampalataya po naman,
Kumusta po yung ating pananampalataya? Kumusta yung asal ng ating pananampalataya? Yan po ba'y matatag? Yan po ba'y may pagpapakumbaba sa Panginoon? Yan po ba ay handang lumakad sa kalooban ng Panginoon? Ngayong umaga, ikaw ang nakakaalam ng iyong buhay. Maaari kang lumapit sa Panginoon, Lord, help me, na maipakita ko po ng maayos ang aking buhay bilang mayroong pananampalataya na itinuturo ng kasulatan. Meron ka bang ganyang panalangin? Kung meron kang ganyang panalangin, tumayo ka sa Panginoon at humingi ka ng tulong. Lord, ako po'y mananampalataya, but Lord, wala po sa akin ang ganong espiritu. But Lord, salamat po sa pagpapaalaala mo sa akin. Tulungan mo po ako. Meron pa po bang tatayo? Meron pang ganyang kahilingan sa Panginoon? Amen? Diyan sa taas? Yes? Amen po. Amen. Yes. Alam po niyo, nais ng Panginoon na tayo gamitin. Pero hindi siya makagagawang ng higit sa ating buhay, ng buong lakas sa ating buhay, hanggat wala tayong ganong espiritu. Lord, narito po ako ngayon. Do you have that kind of desire in your heart? Meron pa po ba? Aming dakilang Panginoon, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo pong mga lingkod ng munang panahon na ipinakita po nila ang asal ng kanilang pananampalataya. At ngayon po, Panginoon, ito po aming ibinabahagi sa inyong iglesia dito po sa Good Shepherd upang hamunin po ang bawat isa na magkaroon kami ng tunay na maayos na asal ng aming pananampalataya bilang kami nga po iyong mga anak. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Kami po ay mga mahihina. But Lord, sa inyo kami umaasang kami po iyong sasamahan. Salamat din po, Panginoon, sa ilang kamay na nagtaas. Hindi ko po alam kung yun po ay sa bahagi ng pagtanggap sa iyo bilang tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Ang inyong sinabi sa salita mo, kung kami po ay magpapahayag ng aming pananampalataya sa iyo, mula sa aming puso, ikaw ay tapat at banal, na kami po ay iyong patatawarin sa aming mga kasalanan at bibigyan mo po ng kaligtasan. Salamat po, aming Panginoon, at sa mga natitira pang sandali ng aming oras, kayo po ang aming inaasahan, papatnubay sa amin. Ama, ito po'y dalangin po sa iyo, hinihingi po ang lahat sa iyo, sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po at purihin po ang Panginoon.